Mapagpalang umaga, tanghali at gabi sa inyo lahat mga kaibigan, mga kapatid. Muli po yung lingkod, Mr. Opinion. So ngayon, i-review ko sa inyo yung aming Rosie Carosa. Nautang. May nagtinuod, nautang. May 23. So, na-road test na namin ito sa pinaka mahirap na pag-road test sa Rosie Carosa. At maniwala mo kayo sa hindi, talagang na-experience ko sa Rosie Carosa, napakagandang patakbuhin. Pero nung unang patakbo namin o road test, talagang napakabagal ng takbo. O parang makunat siya o saba. Dahil siguro bago pa yung makina, siyempre bago yung ano. So ganun siya, experience ko talaga. Tapos pag-uwi namin galing dun sa aming pinuntahan na napakaraming bundok na pinagdaanan, nagtaka nga yung mga bata dahil mabilis na kami umuwi. Pati ako, napansin ko rin na tumuli na siya. Siguro dahil na ano na talaga yung makina, nahatak na kumbaga. So ngayon, naka 7,000 tayo mahigit yung ano natin bago tayo nag-change oil dahil sa oras natin medyo na-busy. So ngayon, ito nag-change oil natin, napakaitim niya yung ano niya, yung oil, yung use oil niya, napakaitim. At ngayon po, napansin ko maganda po talagang hatak niya pag bagong change oil. At pansin talaga yan. At ngayon, ito, road test na naman. Gagala na naman. Ito yung dahilan kaya nangutang kami ng Rosie Carosa. Ayan, naliligo kami. So, yun lang po. Ang masasabi ko po, ang Rosie Carosa po, ikumpara mo sa Badya, o ikukumpara mo sa Badya. Ang Badya kasi, ayon sa napag-alaman ko, matuling talaga. Napakaraming bumibili nun. Kasi parang subok na talaga sila ba, napaka ano. Ito naman, Rosie Carosa, medyo bago lang to. At ang napansin ko dito, dahil siyempre nagmumotor na tayo, dati tayong ang nabili natin na motor ay Pantra. So ang takbo sa Pantra ay parang ano, napakahina niya pero napakalakas niya sa pahon kasi yung ano niya, yung sprocket niya napakalaki pang tricycle. Ngayon dapat mong palitan yun ng ano, yung pang single na ano, sprocket. So mangyari, kaya nasabi ko yun din ang experience ko dito. Ito low speed po talaga siya, mahina siya pero sapat na sa amin ang takbo nito. Tapos masabi ko sa iba na gustong kumuha nito, huwag kayong magtaka, talagang hindi siya ganun katulin. At para sa akin naman, hindi siya nararapat patakbuhin ng matulid. 3 gulong lang to eh, diba? So mas mainam na yung tama lang sa kapasidad niya. Sa akin talagang solve na to kasi pag nagpatakbo ko, pinakamalakas ko ay ano na, nasa 60 lang. Ang iba siguro grabe magpatakbo, kaya nito patakbuhin ng matulin. Pero ano kasi guys, dapat mag-isip ka rin, lalo na pag pamilya mo ang nakasakay sa'yo. Dapat dahan-dahan lang kasi 3 gulong lang to eh. Pag kurbada nito, kaya nga maraming nadidisgrasya dahilan dyan sa ano, yung mabilis, ganyan, kurbada ka tapos sobrang lakas mo, gugulong yung ano mo dahil 3 gulong lang yan eh. So meron namang mga magagaling, so saludo na ako sa inyo kasi mahirap naman pag napahama kayo, bisag saluduhan kayo, wala na kayo eh. So mas mainam pa rin na takbong pogi lang tayo. Yan lang po, kasi wala ka talaga nasahan dito na ano, kung pepersahin mo, nasa sayo na rin yan. Low speed po talaga siya. Kasi ang pansin ko, pag permira, magugong siya. Segunda, magugong. Pag tresira, magugong. Pag kwarta na at saka quinta, wala na, amloy na siya. Bakit? Kasi parang ang makina ba, alam mo yun, yung pumipersa siya. Pero pag paakyatan, tingnan mo,
Ito packet, ito oh, nakakinta siya. Oh. Diba? Kaya-kaya rin niya. Maganda po talaga ito siya sa ano, pampamilya lang. Pamasada, pamalingki, napakaganda niya. At tipid naman sa gasolina, yun ang napansin ko. So, yun lang guys ang masasabi ko. Huwag kayong mag-alala. Kasi pag bumili kayo ng Rosie Carosa, may enjoy nyo yung Rosie Carosa. Okay? So, hanggang dito na lang tayo. Galing! Nice! Bye-bye! Organic, natural, and pure. 100 health benefits, you'll always want more.